Ang babae sa kwarto 3D. Isinulat batay sa tunay na karanasan. Noong Marso ng nakaraang taon, lumipat kami sa isang lumang bahay na ginawang paupahan sa San Jose, Batangas. 6 kami sa bahay, pawang mga estudyante at empleyado. Tahimik ang lugar at masaya ang mga nakatira dito. Wala namang kakaiba hanggang dumating ang bagong boarders. Isang babae na ang pangalan ay Aling Minda at ang kanyang anak na si Liza, mga 10 taong gulang. Magalang sila at tahimik. Masasabi mong mababait naman sila. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Para bang kinikilabutan ako na para bang mailaging kamasid sa akin. Simula nang dumating sila, naging mabigat ang pakiramdam sa bahay at para bang biglang tumahimik ang paligid na halos wala nang lumalabas para magkwentuhan ang dating preskong hangin sa gabi. Tila may dalang lamig na hindi natural. Una kong napansin ang kakaiba ng mapansin kong hindi lumalabas sa araw si Aling Minda. Si Liza lang ang makikita mong naglalaro sa labas. Tuwing gabi lang uwi ang kanyang ina, pero kahit gabi, bihira mo pa ring makita. Tahimik ang kanilang lugar sa tuwing araw. Ngunit maingay naman paggabi at lumalala pagsapit ng 2:00 ng gabi. Maririg ko na para bang napakabisi nila tuwing umaga. Isang gabi, nagising ako sa iyak ni Liza. Malungkot, parang pigil. Tila may kaunting sigaw. Lumingon ako sa orasan 2:00 ng madaling araw nang narinig ko ang mahihinang pagtatalo at ingay papunta sa kusina. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Aling Minda, nakatalikod, may hinahalo sa malaking palayok. Pero walang apoy sa kalan. May kinuha siyang supot mula sa kanyang isang karne, pero hindi ako sigurado sa nakita ko, pero ngunit kinakabahan ako, kasi parang kakaiba talaga ng nakita ko. Na para bang maraming katanungan sa isip ko. Sigurado ako sa nakita ko isang putol na paa ng bata. Pero sinasabi ko sa sarili ko baka nagkakamali lang ako dahil bunga na rin ng antok. Hinulog niya ito sa palayok habang pabulong na nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pero bakit tila inaawat siya ng bata? Nakita ko na tinulak niya si Liza dahil inaagaw ang hawak niyang karne. At natumba ang bata sa sahig ng malakas. Napasigaw ako sa takot pero walang tunog ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam saan magtago sa takot na nararamdaman ko, hindi ko rin alam paano ako tatakbo dahil parang namanhid ang mga paa ko dahil sa sobrang panginginig. Kinabukasan, nalaman naming may nawalang sanggol sa kabilang barangay. Isang sanggol na mahigit 1 buwan pa lang, iniwang sandali ng ina para bumili ng gatas sa tindahan. Pagbalik niya, bukas ang bintana. Wala na ang sanggol. Isang basang bakas ng paa lang ang naiwan sa sahig. Sumagi agad sa isip ko ang nakita ko kagabi. Pero pilit na kinukumbinsi ko ang aking sarili na isang panaginip lamang ang aking nakita. At guni-guni lamang yun. Simula noon, naging mas mapanlikha ang mga residente ng bahay. Si Manong Ben, ang pinakamatagal na boarder, ay nagsimulang maglagay ng bawang at asin sa bintana. Natawa pa ang ibang boarder sa kanya. Akala nila nagbibiro lang ito. Pero ako, hindi na natatawa. Dahil may nakita na rin ako. At marami na rin katanungan na gusto ko may makasagot at sana nagkakamali lang talaga ako. Isang gabi, habang patulog na ako, narinig kong muli ang kaluskos sa bubong. Sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Minda, nakadapa sa bubong, na para bang gumagapang na dahan-dahan gumagalaw may lumalabas sa kanyang likod na mahahabang tinik o balahibo at ang liit niya, humahaba. Gusto ko sumigaw sa takot pero parang hindi ko magawa ni kahit na gumalaw. Sobrang takot na takot ako sa oras na ito. At mula sa malayo, tanaw ko kung paanong gumagalaw ang kanyang dila manipis at humahaba na dila. Nakita ko siyang dumungao sa isang bahay sa kabila, sa mismong kwarto ng sanggol ng kapitbahay. Walang tunog, walang ingay. Pero rinig ko ang sarili kong pintig ng puso. Kinabukasan, wala na naman ang sanggol sa kabila. Hindi na talaga ito biro. What if hindi lang pala sanggol ang mabiktima niya? What if pati kaming kapitbahay niya at dadami pa? Hanggang sa muling may balitang pagdukot. At si Aling Minda? Nakatayo sa likod ng bahay, nakatingin lang sa akin habang naglalaba. Umiti pa siya. At sa pagitan ng ngiti niya, nakita ko ang matatalas at maliliit na ipin, hindi normal at para bang may bumulong na mag-ingat ako.
Doon ko na kinausap si Manong Ben at lahat ng nakita ko ay sinabi ko na sa kanya, kinumpirma niya ang hinala ko. Hindi lang ikaw ang nakapansin. May iba pang boarders dito noon pero umalis na nang matapos ang sunod-sunod na pangyayari. Alam kong hindi siya tao. Hindi ito unang beses. Isang gabi, nagplano kami ako, si Ben at ang caretaker. Lihim naming binantayan ang likod ng bahay. May dala kaming banal na krus, bawang at asin. Tanging liwanag ng buwan ang gabay namin. 3:00 ng madaling araw, bumukas ang pinto ng kwarto nila. Lumabas si Liza, nakausap ko siya minsan at ramdam kong inosente ang bata. Pero may hawak siyang itim na kandila. Tumingin siya sa akin at may luha ang kanyang mga mata. Tumakbo kayo. Gising na siya. At mula sa loob, lumabas si Aling Minda. Pero hindi na siya si Aling Minda. Ang katawan niya ay naging maitim, tuyo ang batat parang balat ng matandang kalabaw. Ang mata niya ay lumaki, itim na itim. Lumipad siya pero hindi gaya ng tipikal na lipad. Tumilapon siya pataas, bumaliktad, at gumapang sa kisame ng bahay, gamit ang mga kuko niya. Ibinato ni Manong Ben ang asin at bawang, sumigaw si Aling Minda, tila nagbabagang apoy ang balat niya. Umatras siya, sumabog ang bintana, at doon siya lumipad palayo. Hindi na sila bumalik. Ilang linggo matapos ang insidenteng dumating ang barangay. Nag-imbestiga. Nakita sa kwarto nila ang ilang bagay na hindi maipaliwanag, mga balat ng hayop, tuyong dugo sa ilalim ng kama, at mga lumang larawan ng mga bata na hindi namin kilala. Si Liza, iniwan sa pangangalaga ng Fete. Tahimik lang daw ang bata. Pero may isang gabing nagkwento siya sa social worker. Hindi ko naman siya nanay. Kinuha lang niya ako nung baby pa ako. Sabi niya, ako ang magpapalakas sa kanya pag tumanda na siya. Hindi na nakita si Aling Minda mula noon. Pero ilang beses nang may naiulat na mangbubukid sa malalayong baryo, nakakakita na nila lang na parang babae, na lumilipad tuwing kabilugan ng buwan, may dila na parang ahas at hinahanap ang nawawala niyang anak.